Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-share lang sana ako ng isang kwento. Nangyari po ito noong aktibo pa akong pulis noon. Sa totoo niyan, sa dami ng kaso, sa dami ng kriminal, sa dami ng misyon kong napagdaanan, hetong ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga hinding-hindi ko malilimutan. Kung bakit, pakinggan po ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Marquez. Sa ngayon, senior na po ako. Retired na po ako. Dati po akong pulis at masasabi ko na naglingkod talaga ako ng tapat at tama sa bayan. Mabuti nga hindi ako namatay sa mga misyon ko Dahil mahirap mamatay, masarap mabuhay. Pero ang tunay na mas masarap yung mabuhay nang wala kang inagrabyado. Simulan na natin ang kwento ko. Kalagitnaan ito ng pagseserbisyo ko. Eksperyensado na ako nitong pulis at medyo may kataasan na rin po ang ranggo. Meron kasing naipasa sa akin na kaso. Medyo mabigat. Isang malaking kriminal ito. Sa totoo niyan, isa itong sindikato. Malaking grupo ng sindikato na nagpapaikot ng droga, babae, at sunod-sunod na patayan sa Kamaynilaan. At kaya naman naipasa sa akin itong kaso na ito dahil yung pulis na unang humawak, namatay. At dahil isa ako sa mga pinagkakatiwalaan ng hepe namin, ipinasa niya sa akin ito. Malugod ko naman itong tinanggap. Mahirap naman din kasing tumanggi. Utos na yun ng hepe, tsaka respeto na lang din sa kabaro kong namatay. Marquez, kunin mo tong kaso. Ikaw nang bahala. Kaya mo ba? Kakayanin, Chief. Pero pwede ba ako magsama? Si Montalvo sana Mukhang hindi magiging madali ito Mapapalaban kami. Walang problema. Magsabi ka lang kung may kailangan ka pang tao. Tsaka kung ano pang kailangan mo. Sa ngayon, Chief, si Montalvo munang kailangan ko. Tsaka syempre sasakyan. May nakita kasi ako sa case files niya na pinagtatago ang lungga sa may Laguna. Ganun ba? Walang problema. Mamili ka lang ng sasakyan na gusto mo. Salamat, Chief. Montalvo, humayag na si Chief. Magkasama na tayo. Sige, Marquez. Sa totoo niyan, naawa nga rin ako sa pamilya ni Bata pa yung mga anak. Mukhang kinulang sa experience. Sinabi mo pa. Mamayang gabi, magsimula na tayo. Magpaalam ka na sa pamilya mo ngayon. Ganun ba? Sige. Kanya-kanya kaming uwi ni Montalvo. Kanya-kanyang paalam sa mga pamilya. Naghanda ng mga gamit at pagkatapos muli kaming bumilik ng presinto, kinuha ang sasakyan at nagpunta patungo ng Laguna. Meron kaming pupuntahang liblib na lugar na di umano, kuta raw ng mga sindikato na iyon. Sa katunayan, hindi naman doon namatay yung kabaro namin sa Quezon City. Doon na kasi nakaalitan yung grupo na iyon. Samantalang yung pupuntahan naman namin, nakita ko lang sa case files. Pinaghihinalaan pa lang ito ng kabaro namin at hindi niya pa napupuntahan. Sa madaling sabi, wala pa itong kasiguruhan. Pero wala naman kasi kaming lead Kailangan sumuntok sa buwan. So, heto na nga po. 9:00 ng gabi, bumabiyahe na po kami nito. Nasa may parteng bungad pa kami ng Laguna. Bandang Santa Rosa at Calamba. Yung pupuntahan kasi namin, bandang Kalayaan San Antonio, Laguna pa. Dulong-dulo, layong-layo, malapit na sa Quezon Province. Makalipas po ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay narating na rin po namin ang San Antonio. Doon po, wala na kaming kaide-ideya kung saan kami magpupunta. Kasi base doon sa instruction, hihinto kami sa isang dulo ng kalsada. Akala nga namin doon na kami. Pero walang kung ano doon. Literal na dulong kalsada lamang. Actually, mabundok na po doon sa lugar na iyon. Mapuno din. Hanggang sa napagkasunduan namin na bumaba na ng aming sasakyan. Pagkatapos,
Naglibot-libot kami sa kagubatan na iyon. May dala lang kaming flashlight at barel. Bahala na kako. Sanay naman kami sa mga ganoon kasi may mga misyon din naman kami na gubat yung mga target namin. Tsaka kasama naman yun sa training namin kaya hindi naman kami masyadong nahirapan. Ang nagpahirap lang sa amin ay hindi namin kabisado ang lugar. Tapos may mga parteng mahirap daanan. Hanggang sa maya-maya po, siguro mga 3:00 na ng madaling araw noon, napahinto kami sa paglalakad. Sa di kalayuan kasi, nakakita kami ng liwanag. Agad naming pinatay ang mga flashlight namin. Unti-unti pa namin itong nilapitan. Hanggang sa maya-maya, nakakita kami ng maliit na komunidad doon sa lugar. Nagkatingin na naman kami ni Montalvo. Baka kasi doon na ang kuta ng mga kriminal. Nagmatsyag pa kami. Unti-unti rin kaming lumapit. Maingat na maingat kami. Hanggang sa maya-maya, muli kaming napatigil. Dahil may mga lumabas na mga tao. Ang wiwirdo nga nila dahil yung mga kasuotan po nila naiiba. Para silang mga katutubo na pulubi. Ganoon. Ang pinagtataka pa namin bakit madaling araw, gising yung mga tao doon at para silang nagkakagulo. Hanggang sa maya-maya, laking gulat na lang namin dahil yung pinagkakaguluhan pala nila ay mga tao rin. At halos mapasigaw kami ni Montalvo dahil ang pinagkakaguluhan po nila ay grupo ng mga kriminal na target namin. Nandoon yung presidente, yung vice-presidente, pati ilan sa mga tauhan nito. Siguro mga nasa 7 po sila noon. Ang pinagtataka namin bakit parang naging bihag sila ng mga taong nandoon na ninirahan doon sa gubat na iyon. Nanatili kaming nagmamasid ni Montalvo. Hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga taong nandoon. Basta parang nag-uusap sila ng hindi namin maintindihan na lingwahe. Samantalang yung grupo naman ng mga sindikato, walang magawa. Nakabusa lang po sila ng tali. Takot na takot sila. Duguan nga rin. Sugatan. Sa mga sandaling yun, hindi namin malaman-laman kung ano ang gagawin namin ni Montalvo. Talagang nanatili lang kami doong nakatayo. Nakatulala. Pinanonood ang mga nangyayari. Pero ang pinaka nagbigay ng takot at gulat sa akin noon ay noong sinimulan na pong gawin ng mga taong nandoon ang maitim nilang balak sa mga kriminala. Kumuha sila ng mga malalaking kutsilyo at walang ano-ano pinagtataga ang mga kriminala. Walang laban ang mga kriminala. Pinatay lang sila. At kitang-kita namin yun. Pero hindi pa po doon nagtatapos ang lahat dahil matapos po nilang pagpapatayin ang mga kriminala. Walang ano-ano, lahat ng mga tao doon mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, babae man o lalaki, pinagkaguluhan yung mga patay na bangkay at pinagkakain. Tama po kayo nang narinig. Pinagkakain. Kinain po nila yung kapwa nila tao. Halos masuka-suka ako noon. Nanginig ang buong kalamnan ko. Ang hirap paniwalaan. Hindi na kami nagtagal pa doon. Dahan-dahan kaming umalis dahil baka kapag malaman nilang pinanonood namin sila, baka matulad kami sa nangyari sa mga kriminal. Kung sila ay mga walang naging laban, paano pa kaya kami na dalawa lang? Mabuti, hindi kami nagkaroon ng problema. Hindi kami nakagawa ng ingay. Nakabalik kami ng matiwasay doon sa aming sasakyan. At walang ano-ano, umalis kami doon sa lugar na iyon at bumalik ng Maynila. Kinaumagahan, sinabi naming lahat sa hepe namin ang nangyari. Hindi pa nga siya maniniwala Mabuti na lamang hetong si Montalvo, may mga nakuhang litrato. Dati ang uso pang camera noon yung malakas yung click. Tapos yung binabasa pa,
Yung may film-film pa. Ganun pa. Pero yun na po yung pinakauso noon. At swerte, may mga liwanag ng sulo doon. Maliwanag din ang sinag ng buwan. Kaya nakita po talaga ni Hepe yung mga litrato. At dati hindi pa uso yung mga edit-edit na yan. Yung mga Photoshop. Kaya kung anong makita sa litrato, talagang paniniwalaan mo. Dahil doon, sinarado ang kaso. Patay na yung kriminal eh. Pero, ang sabi ni Hepe, huwag namin ipapaalam sa madla ang nakita namin. Dahil magmumukha kaming tanga sa madla. Kahit pa may ebidensya kami, walang maniniwala. Baka sabihin na babalo na kami. Baka kaming tatlo mawalan pa ng trabaho. Naiintindihan naman namin si Hepe. Tapos na naman eh. Patay na ang kriminal. Ang maganda pa noon, iba pa ang gumawa sa amin. Hindi pa kami napagod. Ang pinakatanong lang sa akin noon, anong koneksyon ng mga aswang sa mga kriminal? At papaano din nalaman ng kabaro namin yun? Kasi meron siyang lead eh. Nasa case files yun. Pero ganun pa man, hindi ko na inalam pa. Dahil baka mamaya, matulad ako sa kabaro ko. Matulad din ako sa mga sindikato na iyon. Na base kay Chip, kinain ng mga aswang. Anyway, yun po ang isa sa mga hindi ko malilimutan na karanasan ko bilang isang lesbo. Ang weird no? Sana nakuha ko yung interest nyo. Sana natakot ko kayo. Dito na lang Sir Paul. Muli po, ako si Marquez.